Ano? Bismillah, bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. 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 Walang internet. May internet kayo? Mhm. Mayroon ditong wifi, pangalan niya. Burikat. Sila yung wifi to. Walang ulo to ah. Ay, takaw yan. So, saan tayo nag-stop kagabi? Nakaraan pa lang. Sa Niyat, di ba? Isa to sa Niyat. Sa Sayatni. So, sinabi natin na unang-una, Dakar na binanggit natin yung kwento ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, di ba? Na siya ay ikalawang khalifa ng Islam, presidente. At kahit kung di na kayo kailangan kasi, nire-record ko lang ito tapos pinupost sa Facebook. Marami naman nakikinig sa Facebook. Mga 100,000. Bilang naman kayo. Kaya kailangan ko lang mag-record kasi nagre-request yung page. Mahirap na pag sumikat. Pagkagulo yung mga babae, ayaw ko na sakit ng ulo eh. Diba? Gusto niya sa mga maraming makatarap na luhan eh. So binanggit natin na yung niyat, sinabi natin na ito ay nasa sa puso. Hindi na ito kailangan bigkasin ng bibig. Diba? At sinabi natin na ito ay ano pa sabi natin? Pero bago yun, banggitin ulit natin kabilang sa kwento ni Umar ng riwaya, ng rawi ng hadith na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baka na binanggit natin, kana min sifatihi, kabilang sa kanyang katangian, siya talaga ay napaka-adil. Alam niyo yung adil, di ba? Kausap yun eh, salitang adil, di ba? Na siya ay makatarungan sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi lang ang pagiging makatarungan na kapag may nag-away, sumigit na pa. Hindi. Kung hindi, sa kanyang pagiging pinuno, hindi lamang yung mayaman yung nakuha ng hustisya, kung hindi pati yung mahirap. Tama? Hindi lamang yung mayaman yung pwedeng yumaman, kung hindi pati yung mahirap. O hindi lamang yung mayaman yung puprotektahan, kung hindi yung mga mahirap din. Di ba? Kabilang sa kanyang pagiging adil, sa kanyang pagiging pantay, makatarungan sa lahat ng tao. Lamang, nung nilagay niya si Amr ibn As sa Egypt, dati syempre yung Egypt, sakop ng Muslim. Nilagay niya sa Egypt si Amr ibn As. At kabilang sa anak ni Amr ibn As, limutan ko yung pangalan niya, kabilang sa anak niya ay nakipag-racing sa isang Egyptian. Racing sa isang Egyptian. Awan niyo, racing. Alam niyo racing? Magunahan. Tama? Nakipag-karera ng kabayo.
Siyempre, si Amr ibn As, isang governor. Kaya ka ba makipag-away ka sa governor? O sa mayor? Kahit sa anak ng barangay chairman? Diba? Taniman ka lang yun ang shabu. Doon ka na sa kulungan. Diba? So, mahirap kalabanin kapag nasa posisyon. So, isang Egyptian na yon, ang ginawa niya, nakipag-racing ng kabayo sa anak ni Amr ibn As, anak ng governor. Pasaba ka ho? Ang nangyari, naunahan niya. Naunahan niya. Diba? Nung nauna niya sa racing, hindi matanggap ng anak ng governor. Hindi niya matanggap. Nakuha niya, so hindi niya matanggap. Anong ginawa niya? Sabi niya, bakit mo inunahan? Sabi niya, Ibnu al-Akramin. Akramain. Bakit mo ako inunahan? Eh, anak ako ng nasa posisyon. Tapos pinalo. Kumbaga, nainis siya, pinalo. Parang kayo, pag natalo sa basketball, gagawa ng gulo. Di ba? Pag natalo sa basketball, ang gugulo, manununtok. Sabihin mo, are, di ba? Sabihin niya, gagawa pa ng dahilan. Di ba? Traveling. O, tapos hindi na ng referee. Tapos bigla manununtok. O sabihin, nauna siya. Di ba? So, gano'ng nangyari sa kanya. Saan lang, nasaktan yung Egyptian na yun. Di ba? Sabi niya, ba't mo inuunahan yung anak ng yung akramay, ibig yung dalawang mag-asawa na nasa taas sa posisyon. Di ba? Bakit papalag ka ba? Parang gano'n. Siyempre, anak ng governor, di ba? Kaya anak ka ng barangay chairman, hindi mo kayang awain kahit kasalanan niya eh. So, yung pa kaya anak ng governor. Hindi matanggap ng Egyptian na yun na parang naalipusta siya. Naalipusta naalipusta kumbaga na ano siya, yung pagkatao niya. Nabastos siya. Kasi wala naman siya, nag-racing lang naman tayo eh. Ba't mo ako sinuntok? Di ba? Ba't mo ako pinalo? Pero hindi niya maganda kasi anak ng governor. Na sobrang hindi niya matanggap, siyempre, napahiya siya sa harap ng maraming tao. Sinaktan siya, pumunta siya ng Madina. Ay Umar bin Khattab, doon sa masjid ng Rasulullah sa Madina. Tapos sinanap niya, ay na-ajid Amir al-Mu'minin. Saan ko makikita ang Amir al-Mu'minin, si Umar bin Khattab. Sakto nandun si Umar bin Khattab sa masjid, nagpapahinga. Sabi niya, pamaha niya po. Sabi niya, hindi anong kailangan mo? Hindi ba sa itsura mo para kang Egyptian? Kasi may kanyang-kanyang pasuotan. Pag nakita mo yung isang lalaki o babae, halimbawa, may olos dito, automatic banjo yun. Di ba? Sa suot pa lang eh. O kaya yung isang tausog, o yung formahan niya, pag Malaysia, alam mo na. So sa itsura niya, mukhang Egyptian. Mukhang galing ka pang Egypt. At dumating ka dito parang meron kang kailangan. Sabi niya, then, kinuwento niya, ya Amir al-Mu'minin, una natasabak, nag-racing kami ng anak ng governor sa Egypt. Nangyari ay naunahan ko siya. Nung naunahan ko siya, nagalit siya sa akin at pinalo niya ako. Sa harap ng maraming tao, napahiya ako. Sabi niya, at ang sabi niya, unahan mo yung sabi niya, yung anak ng governor, hindi na ako nakapagsalita. Basta dagad, matindi yung galit niya. Basta magpadala siya ng sulat, sige dito ka lang sabi niya, huwag ka pa balik ng Egypt hanggang sa hindi dumating yung anak ng Ramin. Sabi niya. At pagdating governor, papatawag ko. Pagdating dumating yung sulat doon, kay Amr bin As. Sabi niya, pumunta ka ng Madina, dalhin mo yung anak mo. Hindi niya alam. Napaisip siya. Sabi niya, bakit pinapapunta tayo ng Madina ng Amir al-Mu'min? Kasama ka. Meron ka bang ginawa? So, sa isip niya, wala naman. Pinapunta sila ng Madina. Isipin niyo, galing Egypt, pumunta ng Madina. Ang layo nun, parang ang galing Thailand, pumunta ka ng Manila. Kailangan maglakbay. Pagdating dito, nakita ni Amr bin As pati ng anak niya, yung Egyptian, malapit kay Umar. Pagdating dito, sabi niya, sumubo ka. Sabi niya, siya ba yun? Si Amr bin As, hindi niya alam yung gagawin niya. Sabi niya, kunin mo yung tungkod. Pinakuha sa Egyptian, paluin mo rin sa ulo. Paluin mo sa ulo. Paluin mo rin yung paluin mo sa ulo yung anak ng gobernador, sa harap ng gobernador. Ang ginawa ng Egyptian, kinuha niya, tapos pinampas niya. Pinalo niya. Sabi niya, Amar, paluin mo pa. Paluin mo pa, huwag ka magsawa, paluin yung anak ng gobernador. Di ba sabi, anak sila ng nasa katungkulan, paluin mo.
At hanggang sabihin niya na hanggang sa napagod siya paluin ng anak ni Amr ibn As, nalimutan ko yung pangalan. Hanggang sabihin, hal istawfaita, okay na ba? Sabi niya, parang nasatisfy na yung damdamin ko, yakin umuwi, okay na ako. Hindi sabi ni Omar, paluin mo yung gobernador. Paluin mo yung tatay niya. Sabi niya, Yamir mo umirin. Ang gusto ko lang anahin yung anak niya. Hindi, sabi niya, paluin mo rin yung ulo. Paluin mo yung ulo ng tatay niya. Kasi bakit sabi niya, mabaraba ka, hindi ka papaluin yan kung hindi ka pinagmalaki dahil sa tatay niya. Gusto paluin mo rin yung tatay niya sa ulo. Si Amr bin As, bakit ako nadamay dito? Hindi ko naman alam yan. Alam kong governor ako. So, gano'n nangyari. Pero, summa kal, tapos sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makulatuhu itong sinabi niya na kalla lahat tarik, sinulat na lahat ng mga ulama. Anong sabi niya kay Amr bin As? Matastabadtumun nas, walakad waladatum ummahatuhum ahrara. Kailan pa naging alipin yung tao sa inyo? Pinanganak sila ng magulang nila na malaya. Kailan nyo nagawang ialipin yung mga tao? Magulang nila, pinanganak silang malaya sila, kasi alipinin ninyo. O yun ay kabilang sa katangian ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang pagiging adil radhiyallahu anhu. Aidan, wa min zuhdihi, kabilang sa kanyang zuhud, ng malayo sa pagmamahal sa dunya. At wala siyang pakialam ng kung ano man yung dumating na dunya sa kanya, hindi niya tinitingala. Maratan, nung pinatawag siya ni Khalid bin Walid sa Syria, sa Palestine, at ni Abu Ubaidah bin Jarrah, at ni Abu Sufyan, at ni yung mga general na mga sahaba sa Syria. Kasi nakuha na nila yung anti-Egypt laban sa Roman. Nakuha na nila yung Egypt, yung Syria laban sa Byzantine. At meron na lang natitirang isang lugar na hindi nila makuha, yun yung Masjid al-Aqsa. Kasi dati ang city, nakapalibot yan ng mataas, malalaking mga, ang tawag dito? Itong pader. Yung city, nakaikot ng puro pader yan. Hindi yan mapasok. So meron lang isang malaking gate. So nangyari, hindi nila mapasok yun na umabot ng 4 na buwan. Ngayon, ang namumuno sa city na yon, isang pari na malaki na kinikilala siya ng pari ng Kristiyano. Nakalimutan ko yung pangalan na yon. Hindi ako nagkamali, si Copernicus. Copernicus ba yun? Basta parang ganun yung pangalan niya. Hindi ata. Basta ganun. Sabi ng pari na yon, isusurrender namin sa inyo yung city. Itong Masjid al-Aqsa, yung buong Palestine na to. Sabi niya, pero gusto namin ibibigay namin yung susi kay Amirul Mu'minin, kay Umar. Gusto namin makita. Ngayon, ang ginawa pinagmitingan ng mga general ng mga sahaba na syempre galing pang Madina, darating siya noong 1 buwan. Kailangan na namin buksan yan. Di ba? Kailangan na rin makuha para enter Syria, makuha na ng mga Muslim. Nangyari, si Khalid bin Walid kasi magpinsan ata sila ni Umar kasi halos magkamukha lang sila. Si Khalid bin Walid pati si Umar bin Khattab. Ang ginawa nila, pinapormahan si Khalid ng kahalid tulad ni Umar. Ganito na lang. Ikaw na lang yung kunwari, ikaw yung Amirul Mu'minin. Kasi para lang isurrender at tapos na. Ngayon, ang ginawa nila, nandiyan ng Amirul Mu'minin si Umar. Sabi ng pare na, hindi niyo ako maluloko. Di ba? Lul. Hindi, joke lang. Parang, hindi niyo ako maluloko. Sabi niya, alam ko, hindi yan siya. Hanggang sa hindi nila nagawa, sige, wala tayong choice kung hindi, magpadala lang sulat kay Amirul Mu'minin. At syempre, si Umar ni Khattab hindi basta-basta alis sa Madina kasi siya yung Amirul Mu'minin. Hindi siya pwede mawala at may pinapangalagaan siya. Pero walang choice, nagpadala siya ng sulat sa mga sahaba doon sa Madina. Hanggang sa, ang nangyari, basta siya, Ali, kung siya ng miniting niya yung mga sahaba, si Ali radhiyallahu anhu, pati ba ang sahaba doon? Sige, pumunta ka na, at least kasi isurrender naman sa'yo yung city. Kung ibibigay na sa'yo yung buong Dakota. Di ba? Kasi yun ang nila. Ngayon, kinuha niya yung assistant niya, si Aslam. Nagkakar, binanggit ko siya si Aslam nakaraan. Na sabi ni Umar, kukuha tayo ng isa lang camel. Ngayon, ang gagawin niya, tinan sa pagitan ng gaano siya karunong at kapantay. Pantay siya kapag nabigay ng batas at kahit sa sarili niya. Sabi niya kay Aslam, isang kabayo lang, pupunta tayo ng Palestine. At abot tayo ng 1 buwan. Pagdating sa kalagitnaan ng daan, kung hindi ikaw yung unang sasakay, ako maglalakad. Pagdating sa gitna, ako maglalakad, ikaw sasakay. Ganon, sabi niya. Pero sabi niya, hindi na. Ikaw na lang sumakay. Hindi, sabi niya. Makinig ka na lang. Huwag ka nang daming reklamo. Basta hati tayo.
Isipin niyo yun, presidente ka, di ba? Dapat ikaw nang sakay, kasi presidente ka, pero tignan niyo siya. Gusto niya maging pantay sa lahat ng bagay. Sabi niya, ako yung unang sasakay, tapos pag sa kalagitnaan, ako maglalakad, ikaw sasakay. Sige, sabi mo eh. Hanggang diyan, naglakbay sila ng mahabang panahon, kalahating buwan. Pagdating sa kalagitnaan ng lugar, meron sila nakitang balon. Siyempre, kulang ng baon, tubig. Kumuha sila ng tubig at nadulas si Umar bin Khattab. At yung damit niya, may pagkaputi. Narumihan niya ibang parte. Tapos yun, na anuhan niya, nililisan na lang niya ng konti. Itsura, medyo narumihan yung damit niya. At yan sabi niya kay Aslam, sumakay ka na. Hindi na sabi niya, ikaw na, sumakay ka na. Kulit mo ah. Ganun. So sumakay si Aslam at siya na yung nakahatak ng camel. Falamma wasal, nung umabot na sila sa Palestine, nandun na lahat ng kibar, ng mga ulama, ng mga sahaba, pati mga general. Winelcome sila. Pati si Abu Ubaidah, si Khalid bin Walid, pati si Sharhabil, nandun na sila lahat. Siyempre, nandiyan yung presidente, naka-form sila ng military. Mag-aalan yung presidente pag dumatay, mga military. Salute yan sila. Si Amirul Mu'minin. At may napansin siya. Meron isang sahaba, hindi ako nagkamali kung sino yon. Basta alam nyo yung silk na tela. Yung silk, kung makita nyo nung unang panahon, parang makintab na tela yan. Parang manipis pero mamahalin yan. Yung sinusuot dati ng mga mayayaman. Ang silk tawag doon, ay bawal yun. Suotin. Meron siya napansin isang sahaba na parang nakasuot ng ganun. Nakasuot ng ganun. Sabi niya, kailan mo pa sinusuot yan? Sabi niya, hubarin mo yan. Hindi, hubaran kita dito sa gitna ng daanan. Parang ganun. Hindi man ganun exactly yung word niya, pero parang ganun ang punto niya. Sabi, alam mo, kumaga sa Islam, hindi yan, nagbabawal yan. Tama? Medyo konti lang naman yun. Pero ganun siya ka-stricto. Nakuha ninyo? Hanggang nakita ng mga sahaba ng ulama, ng mga general, na yung ibang parte ng damit niya narumihan kasi nga nalaglag sa puti. At kikitain niya yung mga opisyal ng Palestine, pati yung mga mataas na pari, pati yung mga general sa kanila. At ganoon yung suot niya. At ang sabi sa kanya ng mga sahaba, Ya Amir al-Mu'minin, hindi ba baka pwede nang palitan mo yung damit mo kasi marumihan ka? Anong sabi niya? Nahnu qawmun azzanallahu bil Islam. Tayo yung mga tao na inangat tayo ni Allah sa pagitan ng Islam, hindi ng damit. Bukit mo daw forma ka, akala mo stud ka na. Di ba? Bukit nakagamis ka, akala mo tagalangit ka na. Di ba? Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Tayo yung mga tao, inakyat tayo ni Allah dahil sa reliyon ng Islam. Faman ittaqa al-izzata ghayra dhalik adhallahu Allah. Sino man sa inyo naghangad ng maliban sa Islam, ibababa ka ng Allah Ta'ala. Yung pagkatao mo. So, walang nasabi yung mga sahaba doon. Hanggang sa sinurrender na ng city, yung welcome si Umar bin Khattab ng buong city. Pagpasok pala niya doon sa gate, nandun hawak-hawak niya yung camel, nakasakay si Aslam, sabi ng pare, ay na Amirul Mu'minin. Nasaan ang khalifa? Di ba? Nasaan ang khalifa? Nakatingin sila kay Aslam kasi siya yung nasa camel. Lahat sila, ginaganon si Aslam, yung khalifa, ang khalifa. Sabi ni Aslam, hindi ako yung khalifa, yun, no? So, ganun yung pagpapakumbaba niya. Ang akala nila, yung tagahawak, yun yung katulong. Di ba? Sabi ni Aslam, sabi, nasaan yung khalifa? Nasaan na si Umar bin Khattab? Nakatingin yung pare doon, tapos si Umar andun lang din sa gilid. Naghawak ng camel. Nakuha ninyo. Tapos yun, hanggang sinabi niya, Zak, sabi niya, ako si Umar bin Khattab ng khalifa. Tapos nakatingin sila, bigla pa ganun sila. Sabi niya. Tapos nakita nila parang yung kanyang damit ay parang simple lang at parang pulubi lang. Tapos nakita ng mga pari, yung pati ng mga opisyal, ng mga general, lahat ng mga taga-Palestine yun, lasyak, sabi niya. Hindi na kami nagtaka kung bakit nakuha ninyo, natalo niyo yung Persian pati Roman. Kung ganito yung khalifa ninyo, wallahi, sabi niya, wala nang kaming sasabihin na gantong pagpapakumbaba yung khalifa ninyo, gantong kasuotan, pati yung mga general talagang salute sa kanya. Sabi niya. At ganun ay sinurrender na ganun na nakuha ng Muslim yung Palestine sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Maratan, isang beses, habang gusto niyang bisitahin si Abu Ubaidah. Si Abu Ubaidah ay kasama sa mga general doon ng Muslim. Pumunta siya doon sa tent. Alam niyo yung tent? Di ba yung mga sundalo, may mga kanyang-kanyang tent yan. Pag nasa gera, may mga tent. Di ba? Parang tela na simpleng lang yun. Pag-istambayan ng mga sundalo. Parang may kubo na itatayo lang sa lupa, tapos may tela. Yun.
Binisita niya si Abu Ubaidah kasi si Abu Ubaidah, siya yung inappoint ni Omar na kapalit ni Khalid na general. Sa lahat. Binisita niya si Abu Ubaidah, tinawag na Aminul Ummah ng Rasulullah SAW. Sabi nga ni Propeta Muhammad patungkol sa kanya, likulli ummatin amin. Lahat daw ng nasyon ng mga naunang panahon ng mga propeta ay meron silang isang mapagkatiwalaan na tao. Wa aminu hadhihi umma at ang pinakamapapagkatiwalaan ng umma na ito si Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sabi ni Propeta Muhammad SAW. At marratan, binisita siya ni Umar doon sa kanyang tent. Pagdating doon, syempre, ini-inspect niya lahat ng mga sundalo ng mga Muslim. Sabi ni Abu Ubaidah, dahil bisita kay Amir al-Mu'minin, ay nujahizu laka ta'aman. Maghahanda kami ng pagkain sa'yo kasi bisita ka. Sabi ni Abu Ubaidah, pagkain ng sundalo o pagkain ng general? Anong gusto mong kainin? Pagkain ng mga sundalo, pagkain ng general? Siyempre, general siya. Pagkain na lang ng sundalo. Simple lang. Ang ginawa, maganda sa kanya ng dates, ng tubig, ng gatas, ng karne, ng tinapay, ang dami. Sabi niya, pagkain ng sundalo to? Sabi niya, yan ang pagkain ng sundalo namin dito. Sige, alisin mo na lang, bigyan mo na lang ako ng pagkain ng general. Hinunda sa kanya, tubig pati hulma. Sabi niya, yan ang pagkain ng general. Sabi niya, may Umar bin Khattab patungkol sa kanya, rahimakallah ya Aba Ubaidah. Naway kaawaan ka at mahalin ka ng Allah ya Aba Ubaidah. Kullu nagayyarat na dunya illa ant. Binago kami ng dunya. Maliban ikaw, hindi ka nagbago. Kami, konting motor lang na may mags, hindi na kami makapagsala. Di ba? Makabenta lang kami ng motherboard ng 2,000, wala na kami sa masjid. Di ba? Pero tinan mo, ikaw Abu Ubaidah, lahat nangyari, naging general ka na, halos lahat nakuha mo na yung Syria, ikaw yung naging general, pero nananatiling ganyan ka mapagkumbaba. Di ba? Ganun si Abu Ubaidah bin Jarrah radiyallahu anhu. Kaya nung sabi niya, ya Amir al-Mu'minin, innama hadhihi dunya. Ya Amir al-Mu'minin, itong mundo na ito ay dunya lang to. Saglit lang tayo at aalisin din natin, lilisan din tayo sa dunya. Akadakana, min mawaqif, ganyan yung kabilang sa mawaqif ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, min husni tawadu'i wa taqwa, sa kanyang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, kana sa kanyang iman, umabot sa punto ng araw-araw nagdudua kay Allah Ta'ala. Yakumul layal wa yasharun nahar. Laging puyat sa gabi sa pagtahajjud, pagsala, at laging fasting sa araw. Wag ka nadzukir, binanggit ng mga ulama na halos araw-araw umiiyak siya ng dua kay Allah Ta'ala. Araw-araw nag-iibada kay Allah Ta'ala hanggang sa binanggit ng mga ulama, fala tushgiluhul khilafa anil ibada. Siya raw yung khalifa na kahit kailan yung pagiging presidente, hindi naging abala sa kanyang pag-ibada. Presidente, pero hindi naging abala yung kanyang pagiging presidente para hindi makapag-ibada. Sipin ninyo yun? Eh tayo nga, magkaroon ka lang ng motor. Di ba? Gusto, ano kami, nilinisan ko yung mags ko di ba? Wala na yung ibada mo. Di ba? Yung presidente yun, hawak ng kalati ng dunya. Isipin ninyo, pero wala siyang pakialam. Nandun siya sa masjid. Nagsasala, nagtahanjud, nagfasting, wala. Hindi naging abala yung dunya. Hindi siya yung dunya, hindi inaabala yung kanyang ibada. Subhanallah, ganun yung kanyang sifat. Ganun yung kanyang ibada. Di ba? Makabenta ka lang ng motherboard, hindi ka na makita sa masjid 3 araw. Saka wag ka pakita kapag wala ka ng pera. Di ba? Motherboard pa lang nga, ano kapag naging chairman ka na? Di ba? Kaya tingnan mo yung mga tao, kapag naging chairman, naging mayor, naging governor, wala na sa mosque. Ayun pa kayo, naging presidente, tas kalahati ng dunya na hawak niya. Isipin ninyo. Tapos wala, nandun, nag-ibada sa masjid, nandun, nakatambay sa masjid, nagbibigay ng nasiya. Nandun yung kanyang pagkatao. Nakuha ninyo, hakala ka na Amirul Mu'minin radiyallahu anhu arda. Ganun si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ganun ang kanyang sifat. So mantakal lang. Tapos bumalik tayo dun sa hadith na binanggit ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Binibigay ko lang sa inyo yung kanyang pagkatao sa iba't ibang mga kwento at mahabang kanyang kwento actually. Iba't ibang mga senaryo, iba't ibang mga sitwasyon. So madakar na, tapos banggitin natin yung hadith na kabilang dito sa kukunin natin ay sinabi natin anna niyat ay syartun li sihhatil ma'murat. Ang niyat daw ay kondisyon. Kondisyon yun sa ituddin para tanggapin ni Allah yung ibadat mo.
kailangan magniyat ka sa ibadat. Tama? Kailangan magniyat ka bago tanggapin ni Allah Ta'ala yung ibadat mo. At nabanggit natin kahapon yun kasi di ko na kailangan ulitin yun. At sinabi rin natin na an-niyat fi babit turuk ay syatun fi thawabiha la fi asli sihbatiha. La fi asli sihhatiha. Sabi niya, ang niyat daw kapag dating sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah ay kondisyon yun para makuha mo yung gantimpala. Yung gantimpala. Ang nagniyat ka na iwasan yung kasalanan para sa gantimpala. Pero walang niyat na gagawin mo yung kasalanan. Ang niyat na gagawin mo yung kabutihan. Pero pagdating sa kasalanan, mag-iniyat ka ba pag gagawa ng kasalanan? Ano, bismillah, birahin ko na to? Ganun ba? Ganun ba yun? So, anong niyat mo pag iniwasan mo yung isang bagay na ipinagbawal ni Allah? Ang niyat mo sa pag-iwas mo doon para makuha mo yung gantimpala. At kailan mo makukuha ang gantimpala sa kasalanan? Kapag nalilibugan ka na sa kasalanan o gusto mo na gawin yun, doon mo makukuha yung gantimpala kapag nararamdaman mo na, sige na, iPhone 17 yan, ikunin mo na. Tapos pinigilan mo yung sarili mo, doon makukuha yung gantimpala. Pero kapag wala kang nararamdaman na pagnanasa, na syahawat, doon sa isang bagay na haram, na iwanan, wala kang gantimpala. O, dumaan ka dito, meron dyan nakalaptapan. Di ba? O, nag-plok-plok dyan. O kaya umiinom ng haram, nag-music. Wala ka naman naramdaman na inutusan ka ng niudyo ng syaitan na gawin mo yon. May gantimpala ka? Wala. Kasi dito sa Dakota maraming maksiyat. Pero porkit maraming maksiyat, ibig sabihin araw-araw may gantimpala ka na. Kasi hindi mo ginagawa. So may gantimpala kapag inuudyo ka sa Dennis na sige, wala nakita sa'yo. Di ba? Gawin mo yan. Di ba? Tapos ramdam mo muna, di ba? Ramdam mo na. So yung kapag naratas iniwasan mo siya at tatakot ka kay Allah Ta'ala, masat mo syaitan, wa tadhakkaru. Talaga yung syaitan, inaano ka, pero bigla mo na alam sa Allah Ta'ala, inni akhafullah, natatakot ka kay Allah Ta'ala. Kaya binanggit niya sa isang hadis, di ba? Na sab'atun yudhilluhumullah, merong 7 pasisilungin ni Allah sa kabilang buhay sa yawmul qiyamah. Di ba? Sino yung binanggit ng kabilang doon? Rajulun da'atsu imra'atun dhata jamalin wa alala syarafin. Yung isang lalaki na tinawag siya ng chicks. Na sobrang ganda ng babae na yon. Nasabi ng chicks na yun, halika. Di ba? Bembang tayo. Sabi ng babae sa'yo. Di ba? Gawin natin yung gawain ng, alam mo na. Binanggit yun sa hadis. Pero nung sabi niya, sabi niya, inni ala khashitullah. Natakot ako kay Allah Ta'ala. Kahit alam niya nandun na, ikaw ba man tawagin ka ng ganun? Tapos pang-Viva Max pa. Di ba? Tapos sasayawan ka pa ng ganun. Di ba? Talagang kikiligin ka. Di ba? Kikiligin ka talaga. Pero kahit nararamdaman mo yun, pinigilan mo. Di ba? Sila yung mga papasilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pinakapunto ay ang pag-iwas sa kasalanan na mararamdaman mo at pinigilan mo yung sarili mo, nagniyat ka na iwasan mo yun, ay dahil gusto makuha ang gantimpala ni Allah Ta'ala, ay nandun yung ay gantimpala mo nakuha mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo? Next, number 8, sabi niya, al-mubah. Alam niyo yung mubah? Ang ibig sabihin ng mubah, yung mga pinapahintulot sa atin, nang hindi naman inutos, hindi rin ipinagbawal. Tama? Halimbawa, yung matulog si Ambet, mubah yun. Kapag inaantong na siya, mubah. Di ba? Hindi siya nagniyat, natutulog lang siya. O kumain siya, mubah. Yan yung mga bagay na tinatawag na adat, sinabi natin. At mubah, pareho lang yun. Ang mubah ay yung kalib, maaari raw yung maging ibadat. Pwede maging ibadat yan. Di ba? Halimbawa, yung pakikipagtalik na lalaki sa kanyang asawa. Mubah yun. Tama? Pero pwede siyang maging ibadat, jabal. Pag naipagtalik ka ba sa asawa mo, jabal? Pwede maging ibadat yun. Pero sabi niya, biniyat wal hayat. Kita ng niyat kapag nag-niyat ka, ba't mo ginagawa yan? Kasi, parang nakaiwas sa kasalanan at gusto kong makuha ng gantimpala kay Allah Ta'ala. Diba? Dahil sa niyat mo na yun, ay iwas ka sa haram, doon ka sa asawa mo, ay meron kang gantimpala. Dahil sa niyat yun, dahil sa niyat. Nakuha ninyo? Dahil sa niyat. Kaya sinabi natin na ang niyat daw ay
tumayyizul ibadat anil adat. Hinihiwalay daw niya yung ibadat sa adat. Sa mga mubah. Naiintindihan niyo ba? Yun. Ano pa sabi niya? Ano ba? At ganun din yung mubah. Kung pwede mo magawa yung isang mubah na maging ibadat dahil sa pagniyat, ay pwede mo rin magawa yung mubah na yun sa pagitan ng haram. Na kapag nagniyat ka nun. Yung paggamit ng cellphone, di ba mubah yan? Jaiz yan. Tama? O hindi naman yung ipinakutos, hindi rin pinagbawal. Tama? Yan ay mubah. Ngayon, kapag ginamit mo yan sa ibadat, gusto magbasa ka ng Quran dyan, magmadrasa ka sa cellphone, sa Facebook, diba? So, nangyari, nagniyat ka kung bakit ka nagkaroon ng cellphone para magamit mo sa ibadat. So, meron kang gantimpala dahil sa nagniyat ka sa isang bagay na mubah. Naiintindihan ninyo? At, ang mubah na cellphone na yan, ay pwede ka rin magkasala kapag nagniyat ka ng kasalanan. Kaya ka bibili ng iPhone 17 para manood ng Doraemon gabi-gabi. Diba? Kasi gusto niyo si Doraemon, may dinudukot dito. Diba? Gusto mo manood ng Doraemon gabi-gabi. So, mangyayari na nagniyat ka ng kasalanan at dahil sa mubah na yun, yung cellphone na yan, magiging makasalanan na makukuha mo kayo, makasalanan na makukuha mo. Tama? Kasi nga, nagniyat ka ng kasalanan at ginamit mo sa kasalanan. Nangangahulugan lamang na ibig sabihin nun, na ang isang bagay kapag ginamit mo sa mga bagay ng mabuti, ang bagay na ito ay magiging kabutihan, may reward ka. Tama? At ang isang mubah na isang bagay na pinahintulot sa Islam, kapag ginamit mo sa kasalanan, magkakaroon ka ng kasalanan. Halimbawa, anong hukom ng pagsakay ng jeep? Mubah. Di ba? Hindi naman yung pinagbawal, di rin ipinagutos. Pero kapag nandiyan, pwede mong gamitin. Tama? Ngayon, pupunta ka sa MOA, Ajmer. Tama? Masyal ka. Pero, pasyal ka pa rin, makikipag-date ka. Diba? Ang niyat mo makikipag-date, diba? Gagawa ng, makikitain ka ng chika bebe. So ngayon, anong hukom ng pagsakay ng jeep? Magiging kasalanan kasi ang niyat mo doon sa MOA, haram. So lahat ng pamamaraan para magawa mo yung isang bagay na haram, magiging haram. O halimbawa naman, pupunta ka ng Quiapo, Ajmer, para magsambay ng tarawih, para magdua, makapag-asawa ng ikalawa. Di ba? Ngayon, pupunta ka doon para makapagsambayan, sasakay ka ng jeep. Ngayon, ang jeep, magiging kabutihan yun. Tama? Kung ibadat yung pupuntahan mo, magiging ibadat yung pagsakay ng jeep mo. Kapag haram ang pupuntahan, magiging haram yung pagsakay mo sa jeep. Naiintindihan ninyo? Saan naging basihan ng pagbabago ng kasalanan o gantimpala? Anong naging basihan doon? Sa niyat mo. Tama ba? Mali ba ako? Parang ngayon yung paniwalaan ah. At ito yung tinutukoy na sa hadith na al-a'malu binniyat. Nang lahat ng gawain ay nakadepende sa niyat. Yun yung tinutukoy doon. Nakuha ninyo? Yun ang tinutukoy doon. Bilis ang oras, no? Kanina lang nakangiti kayo. Ngayon nakasimangot na. At sabi dito, ay niyatul mar'i ablag min amalihi. Hindi. Sabi dito, la thawaba illa bin niyat. Wala ka palang makukuhang gantimpala maliban na lamang ay dapat nakapagniyat ka sa isang kabutihan. Kasi kapag hindi ka nakapagniyat sa isang ibadat, so useless yun. Ano palang ginagawa mo? Bakit ka nag-fast? Tinawad ka ng sambayan?
Di ba? Ibig sabihin, gumagaya ka lang. Di ba? So dapat, ang niyat mo doon ay utos ni Allah. Ibadat yun na ipinag-utos sa'yo ni Allah Ta'ala. Tama? Yun. At, ano pa? Ay ang niyat tujbiru nuqsan al-amal. Ang niyat al-kamila, yung totoo, ang kompletong niyat, as in nag-niyat ka talaga sa isang bagay ng kabutihan, ay tajburu nuqsan al-amal, ay kanyang niyat mo, kanyang hahatakin ang gawain mo. Tama? At ang niyat na hindi kumpleto, la yajburuha kamal al-amal, hindi niya kukumpletuhin yung gawain mo. Ano ibig sabihin nun, Ustad? Ang ibig sabihin na halimbawa, si Dennis, nagniyat gabi-gabi. Diba? Nagniyat siya gabi-gabi na magtahajjud. Diba? So, Monday nagtahajjud siya, Tuesday nagtahajjud siya, Wednesday pagdating ng Thursday, nagniyat siya pero hindi siya nakapagsambahay ng tahajjud. Diba? Pero nakapagniyat siya, ito tinutukoy tajburu al-amal. Ngayon, ang mangyayari doon, yung kanyang gawain na yun, makukompleto pa rin ang gantimpala nakapagtahajjud siya. Bakit? Sabi sa Rasulullah, sabi niya, Idha marida abad, kapag nagkasakit ang isang alipin ko, sabi ni Allah Ta'ala, ay, tapos kung ano yung ginagawa niyang kabutihan na yun, tapos bigla siyang nagkasakit at hindi niya nagawa na yun, ay ano mangyayari? Yung kanyang pagkasakit na yun hanggang tuloy-tuloy meron pa rin siyang gantimpala kung ano yung ginagawa niya dati. Kasi yung niyat na yun. Tama? Naintindihan ninyo? Dahil sa kanyang niyat. Ikalawa, na yun, ay kapag ang niyat mo hindi kumpleto sa isang bagay ng kabutihan, ano mangyayari? Kahit gumawa ka ng ibadat na yun, ay posibleng hindi mo makukuha ang kumpletong gantimpala kahit nagawa mo yung kumpletong gawain. Kapag kulang ang niyat mo, anong sabi sa atin ng salam? Inna minal abad, meron sa mga tao sa inyo, la ya'budullah, na sumasamba kay Allah Ta'ala, yusalli, wa yasum, nagpasting, nagayuno, pero wala siyang makukuha ng gantimpala sa kanyang sala, maliban kalahati lang. Nagsambayan siya, pero ang reward na makuha niya kalahati lang. Wa illa nisfahu aw sulusahu, o kaya 1/3, 1/4, konti hanggang paminkum, at meron sa inyo gumagawa ng ibadat pero wala siya nakukuhang gantimpala mula kay Allah Ta'ala. Meron sa inyo nag-fasting na gano'n. Diba? Meron binanggit sa hadis patungkol sa fasting. Ano sabi ng Rasul sallam? Ay man lam yada qawla zur. Sino man sa inyo ayaw niyang tigilan yung pagsisinungaling kapag fasting, pagbumura, kapag salita ng mga malalaswa, Alaysa lillahi haja, hindi na kailangan ni Allah Ta'ala na iwanan ninyo yung pagkain ninyo pati pag-inom ninyo. Hindi na kailangan ni Allah Ta'ala yung fasting ninyo. So, may mga tao na gumagawa ng ibadat, pero ang kulang ang kanilang niyat at performance dahil ng gawain nila, dahil nga kukulangan sa niyat, ang mangyari, kahit gumawa sila ng ibadat, wala sila makukuha ang gantimpala. At meron sa isang hadis, na kung saan yung isang tao na sinamba niya si Allah Ta'ala 60 years, puro ibadat lang. Lam tukbal, walang tinanggap si Allah Ta'ala kahit isang sambayan mula sa kanya. 60 years? Kasi Dennis ka, hindi pa nakapagsambayan ng 1-year-old yan eh. Diba? 60 years pa kaya mag-ibadat. Isipin ninyo dahil nga sa isang niyat ng tao lang yun. Baka ginagawa nyo lang magsambayang dito, bahala lang, sige lang, sambayang mo na, tapos alisa tayo. Wala yung niyat mo dun. Para lang sabihin na kapag sambayan ka na, wala na yung khusyu o yung pagkatakot mo kay Allah, wala na yung focus mo, wala na lahat. Inisip mo lang daanan mo lang kasi nakaschedule ka sa basketball court. Diba? Inisip mo lang, magtayo ka ng Maghrib pati ng Isha kasi may gala ka pa, may date ka pa. Diba? Wala na yung focus ng pag-iisip mo pati ng iba ng puso mo. Nakuha ninyo? Ngayon lang dahil doon sa dahil doon sa niyat ng isang tao. Naintindihan ninyo? Awa Mar? Good.
Anong oras na? So, ayun lang. Kung wala na kayong mga tanong, pwede na kayong matulog. Bukas natin itutuloy ito, yung iba. Bukas ito na yung uling discussion sa hadith, number 1. Ay, mahaba pala to. So, wala kang tanong, Ansmir? Walang tanong. Malupit ka. Dudes. So, ganun lang. Wa naqulu subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.